sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagkaroon ng mabungang pakikipag-usap sa Singaporean leaders mula sa kanyang official visit sa Singapore. Hataw Balita. Department of Foreign Affairs nagpahayag ng pagkabahala sa nangyaring pagkasira ng bahura sa Rossul Reef sa West Philippine Sea. Hataw Balita. PBBM at National Food Authority Council na pagkasunduan na magtakda ng bagong presyo sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Hataw Balita. National Bureau of Investigation inirekomenda sa Department of Justice na sampahan ng reklamo ang mga dawit sa onion smuggling. Hataw Balita. Agricultural Group na samahang industriya ng agrikultura inaasahan na babalik na sa normal ang presyo ng bigas sa katapusan ng Setyembre. Hataw Balita. At malaki ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipapatupad na ngayong araw. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nakauwi na sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang official visit sa Singapore. Ayon sa punong ehekutibo, nagkaroon siya ng mabungang pakikipag-usap kasama si Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong at Deputy Prime Minister Lawrence Wong sa sidelines ng Formula 1 Grand Prix. Kasama sa kanilang napag-usapan ang pagpapalawak ng pagtutulungan upang tugunan ang mga pangkaraniwang problema. Samantala, abot naman sa 11 billion pesos na pangakong pamumuhunan sa taong 2024 ang nakuha ng Pangulo sa Dyson, isang multinational technology company. Ang Baliram Group tinitingnan ang posibilidad na magpalawig ng negosyo sa bansa pagdating sa pagsasaayos ng airport outlets. Hataw Balita. Nagpahayag ng pagkabahala nitong Lunes, September 18, ang Department of Foreign Affairs o DFA sa nabalitang massive coral harvesting o pagkasira ng bahura sa Rossul Reef sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, matagal nang itinaas ng bansa ang babala tungkol sa mga aktibidad na isinasagawa ng mga dayuhang barko sa mga maritime zone ng Pilipinas na nakasisira sa ekolohiya sa karagatan. Tinalakay na ang nasabing issue sa 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Dagdag pa ni Daza, kailangan nang tumugon ang responsable sa issue ang lahat ng concerned agencies at officials ng pamahalaan at pahintuin ang mga gawaing nakasisira sa yamang dagat na nasa apektadong lugar. Binigyang diin ang ahensya na nakasalalay ang kabuhayan ng mga residenteng umaasa sa South China Sea sa magiging resolusyon sa naturang usapin. Hataw Balita. Inaasahang magkakaroon ng karagdagang 1.4 million metric tons ng bigas sa supply ng bansa ngayong buwan. Bunsod ito ng pagsisimula ng panahon ng anihan. Ayon sa Bureau of Plant Industry, marami rin sa mga magsasaka ang maagang nag-ani upang mapunan ng local demand. Inaasahang magiging sapat na ito para sa kinakailangan ng bansa hanggang Oktubre. Gayunman, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na pag-aangkat na maaaring makatulong upang mapatatag ang rice supply. Hataw Balita. Napagkasunduan kahapon September 18 ang National Food Authority Council sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtakda ng bagong presyo sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka. 3 piso ang nadagdag sa buying price ng palay sa local farmers. Gayunman, wala pang nabanggit na petsa o panahon kung kailan ito magiging epektibo. Bibili na ang tuyong palay sa 23 pesos kada kilo mula sa 19 pesos. 19 pesos naman sa basang palay mula sa 16 pesos. Ayon kay PBBM, malaking tulong sa mga magsasaka ang hakbang na ito ng pamahalaan. Aabot sa 15 billion pesos ang kakailanganing pondo para makakuha ng 23 pesos buying price ng palay.
Tiniyak naman ng NFA na magsisilbi lamang na buffer stock ang kanilang bibiling palay sa mga lokal na magsasaka at hindi papasok sa merkado. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14-15. So meron na silang pagkikitaan. Hataw Balita. Naniniwala ang Cebu City Council na ang full implementation ng Rice Conservation Ordinance sa lungsod ay makatutulong sa bansa sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas. Si Edmond Hisola, humahataw. Hataw Balita. Plano ng Cebu City Council na ipatupad ng buo ang isang dekadang hakbang na nagsusulong ng rice conservation sa mga paaralan at mga establishmento sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas. Sa isang resolusyon, sinabi ni Konsehal Mary Ann de los Santos na ang Cebu City Ordinance No. 2409 ay maaaring makatulong sa pambansang pamahalaan sa pagsisikap na ituro sa publiko ang kahalagahan ng pagtitipid ng bigas. Sinuportahan ng konseho ang resolusyon ni De Los Santos na humihiling sa Cebu City Health Office na ganap na ipatupad ang naturang ordinansa sa mga negosyong kabilang sa paghahanda at pagbebenta ng mga pagkain tulad ng mga restaurant, paaralan, opisina, cafeteria, catering operations, fast food chains at iba pang food-related business na isama sa kanilang menu ang opsyon ng half-rice serving. Bagaman maaaring hindi nito ganap na matugunan ang problema, naniniwala ang konsehal na ang City Ordinance 2409 ay isang paraan na nangangailangan ng ganap na pagpapatupad. Tinukoy ng resolusyon ng City Health Office bilang enforcement arm na inatasang mag-inspeksyon sa mga food establishment at magsumite sa loob ng 2 buwan ng listahan ng mga establishmento na hindi susunod sa batas. Ang mga establishmento na lalabag sa ordinansa ay maaaring mapatawan ng 1,500 pesos administrative fine para sa unang paglabag at 3,000 pesos sa ikalawa at 4,000 pesos na multa para sa ikatlong paglabag. Ika-4 na paglabag naman, ang establishmento ay mahaharap sa multang 5,000 pesos at posibleng suspensyon ng business permit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Hisola, humahataw! Hataw Balita. Nagsumite ng ilang dokumento sa Department of Justice o DOJ kahapon, September 18, ang National Bureau of Investigation o NBI. Kasama na rito ang rekomendasyon sa mga ihahaing reklamo na profiteering at price manipulation sa mga sangkot sa onion smuggling sa bansa. Ayon kay Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla, may mga kasama sa rekomendasyon ng NBI na mga opisyal ng gobyerno. Pero pag-aaralan pa nila ito at wala pa ring ibinigay ang DOJ na pangalan ng mga government official na dawit umano sa kontrobersya ng sobrang mahal na presyo ng sibuyas nitong mga nakarang buwan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla. This is just the beginning of the cases to be filed, and this is for hoarding and profiteering, two violations of law that were committed by those who are the respondents in this complaint filed by the NBI. Hataw Balita. Inaasahan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na babalik na sa normal ang presyo ng bigas sa katapusan ng Setyembre. Sa ngayon nila ay nag-uumpisa na ang panahon ng anihan ng palay. Ayon sa chairman ng grupo na si Rosendo So, nasa 1.7 million metric tons ang malilikhang bigas ngayong buwan pa lamang. Kapag dumami pa niya ang ani, ay maaari na anilang tanggalin ang itinakdang presyo sa mga regular at well-milled rice. Sa Balintawak Market, may nakukuha na ring imported na bigas ang mga retailer na naibebenta nila ng 45 pesos kada kilo. Pakinggan po natin ang pahayag ni SINAG Chairman Rosendo So. Harvest season nag-start na ngayon, pero ang peak is October. So ang tingin naman natin by first week of October,
yung presyo, pwedeng alis na yung cap. Binabantayan nila ito ng mga ahensya ng gobyerno para makapagbigay ng rekomendasyon sa Pangulo kaugnay sa pag-aalis ng price ceiling sa bigas. Ikinukonsidera din nila ang pagdating ng mga aning ng palay ng lokal na magsasaka. Hataw Balita. Tinututulan ng mga grupong nakaugnay sa sektor ng agrikultura ang panukalang pag-aalis o pagbabawas sa taripa sa mga imported na bigas. Isinusulong ng mga economic manager sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabawas ng taripa sa bigas mula sa 35% pababa sa 10% o kaya tuluyan na itong alisina. Layunin ng panukala na mahikayat ang mga importer na magparating ng mas maraming bigas sa bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ni Sinag Chairman Rosendo So. May series of panawagan tayo sa atin na Pangulo na huwag pakinggan yung economic team. Marami tayong production dito sa ating bansa. Dapat yun ang suportahan. Hataw Balita. Sa iba pang balita, bad news para sa mga motorista dahil ipatutupad na po ng mga kumpanya ng langis ang panibagong oil price hike na magsisimula ngayong araw ng Martes, September 19. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng 2 piso at 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 2 piso kada litro naman ang dagdag sa presyo ng gasolina at kerosina. Ito na ang ika-11 sunod-sunod na linggo ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Isa sa mga nakaapekto sa galaw ng oil price sa world market ang inanunsyo ng Saudi Arabia at Russia na kanilang bawas produksyon sa langis na inaasahang magtatagal hanggang sa katapusan pa ng taon. Kabilang din sa naging dahilan ng taas presyo ang nangyaring supply disruption sa bansang Libya. Hataw Balita. 89 na high-ranking official ng pambansang pulisya ang sumailalim sa isinagawang on-the-spot drug test sa Command Conference ng Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame sa Quezon City. Bahagi ito ng patuloy na ginagawang cleansing sa hanay ng mga pulis. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Pinangunahan ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang top police officials unannounced on-the-spot drug test sa PNP National Headquarters sa Camp Crame, Quezon City. Isinagawa ang surprise drug test sa mismong command conference sa 89 na top-level officials mula sa PNP Command Group, Directorial Staff, Regional Directors, and National Support Unit Directors. Binigyan din ni Police General Acorda ang kahalagaan ng drug testing na magpapatunay at titiyak sa pagiging physically fit ng mga PNP commander. Isinagawa ang drug test ng maingat, metikuloso at professional ng grupo ng mga forensics experts para matiyak na may katapatan at patas ang lalabas na resulta nito. Dagdag pa ni Acorda, magpapatunay ang nasabing drug test ng di matitining na pangako ng pulisya na mapanatili ang mataas na pamantayan sa pagiging professional at ethical ng PNP personnel. Nagsisilbi din itong malinaw na mensahe sa buong organisasyon na determinado ang pambansang pulisya na patuloy na labanan ang iligal na droga at maipakita ang integridad ng pamunuan ng PNP. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nagsagawa ng Peace Covenant Signing and Candidates Forum ang Commission on Elections Legazpi City kasama ang Legazpi City Police kaugnay ng paparating na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Si Francis Atento, humahataw. Hataw Balita.
Dinaluhan ng nasa tinatayang 500 mga kandidato ang isinagawang ikawalong Peace Covenant Signing and Candidates Forum para sa mga kandidato ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023 sa siyudad ng Legazpi nitong Lunes, September 18. Nanguna sa nasabing aktibidad ang Albay Police Provincial Office o Albay PPO kasama ang Commission on Elections o COMELEC Legazpi at iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine Coast Guard, Department of the Interior and Local Government, Philippine Navy, Bureau of Fire Protection at iba pa. Layunin ng aktibidad na isulong ang patas at mapayapang eleksyon. Sobrang importante po ang ganitong event kung saan mismo yung kandidato nanumpa na sila po manunumpa sa isang honest, sa isang maayos, sa isang safe na eleksyon ngayong darating na po. Iginiit ni Albay PPO Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr. ang pagdalo sa mga naturang aktibidad lalo na at kasabay na inilalatag dito ang mga paalala, impormasyon at ang mga bawal gawin ng isang tumatakbong kandidato. Napakahalaga po ng activity nating umagang to, no? So, sabi nga, ano yung challenge ko sa kanila? Sa amin sa PNP, walang problema. We can make it peaceful. Sa COMELEC, together we can make it orderly. Yung honest, talagang napakahirap niyan. Kaya binibigay ko po sa ating mga kandidato yung pagiging gawing honest ang susunod na barangay SK election. Samantala, 7 sa 70 barangay sa siyudad ng Legazpi ang kabilang sa red at orange category. Barangays po under red and orange category mo, ma'am, no? Pinag-usapan po natin yan how many deliberations we made sa JPSCC at dadagdagan po natin person natin doon together with the Armed Forces of the Philippines and member of the council, no? At do ngayon po wala namang silang tayong nakikitang problema doon. However, during the past election kasi doon nagka-problema yon, kaya recorded pa rin sila. Under sila ng category, under red or orange category. Siniguro naman ni Legazpi City Police Officer in Charge Anthony M. Villanueva ang pagkakaroon ng ligtas, payapa at malinis na eleksyon at re-resolbahan ang mga posibleng mangyaring nakawan. Na maging ligtas, maayos at malinis na Barangay NSK Election 2023. Expected yan sa isang first class na syudad, di ba? And sa amin, sa peace and order sector, pilit natin na ibaba yung mga insidenteng ganyan. Kung hindi man natin maiwasan, isosolve natin. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Albay, Francis Atanto, humahataw. Hataw Balita. Nasa 7,000 pulis ang nakatalagang i-deploy ng Police Regional Office 10 sa Northern Mindanao para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Oktubre. Ayon kay Police Major Joan Navarro, spokesperson ng Police Regional Office 10, sapat ang kanilang mga tauhan na ikakalat sa buong rehiyon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Police Major Navarro. Kailan kita nga enough ang numero sa atong kapulisan with the support of our force multipliers sa atong counterparts from DKF. Dagdag pa ni Police Major Navarro, nakakasa at napaghandaan na rin maging ang mga lugar na kabilang sa areas of concern ang nasa bulubunduking bahagi na hindi mapasok ng mga sasakyan, walang internet at cellphone signals. Or no, andun na kita yung mga interventions po na ito ang mga nahihimo para kini ma-address, no? As to like putting up repeaters sa mga radios, using radios kung wala cellphone signals, kung na mga gamit sa atong kapulisan, flashlight, kung mawala ang electricity, sa way mga sa atong kapulisan, kay parte ka na sa mga preparations. Samantala, nasa 370 naman na mga pulis ang nakatakdang ma-reshuffle o malipat sa ibang mga lugar. Sila ang mga pulis na may mga kaanak na kandidato o tatakbo sa BSKE. Hataw Balita.
Sisimulan na ng Department of Education o DepEd ang pilot implementation ng recalibrated K-12 curriculum ng basic education. Inaasang makikibahagi sa naturang hakbang ang 35 paaralan, 5 mula sa National Capital Region, 5 rin sa Cordillera Administrative Region o CAR, Ilocos Region, Cagayan, Bali, Central Visayas, Soc-Sargen at Caraga. Una nang sinabi ng DepEd na i-consolidate nila ang magiging resulta ng dry run bilang paghahanda sa phased implementation sa mga darating na taon. Hataw Balita. Ibinalita na ang napiling maging flag bearers o ang magdadala ng watawat ng Pilipinas sa opening ng 2023 Asian Games na gaganapin sa China sa September 23. Ginawang anunsyo ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino sa send-off ceremony ng mga atleta sa Philippine International Convention Center o PICC bandang umaga nitong Lunes, September 18. Napili sina Tokyo Olympians Marjeline Didal ng Women's Street Skateboarding at ang world's number 2 sa men's pole vault event na si EJ Obiena. Binubuo ang Team Philippines ng 395 athletes na lalaban sa 37 sports sa ASEAN Games na magsisimula sa September 23 at tatagal ng hanggang October 8. Hataw Balita. Inanunsyo ng Presidential Communications Office na magkakaroon ng konsyerto sa Malacanang sa darating na October 1 bilang pagpupugay para sa mga Pilipinong guro. Ayon sa PCO, tampok sa naturang event ang pagtatanghal ng iba't ibang performances na handog bilang pagkilala at pasasalamat sa sakripisyo ng mga teacher. Ang buong concert ay ila-live stream rin sa Facebook page ng konsyerto sa Palasyo. Sa ilalim ng Proclamation 242 Series of 2011, ipinagdiriwang ng Pilipinas ang National Teachers Month mula September 5 hanggang October 5. Hataw Balita. Patuloy ang panawagan ng Department of Environment and Natural Resources na maging responsable sa pagtatapon ng basura dahil sa delikado ito sa eco-marine system, gaya ng mga isda at corals na namamatay dahil sa kalat na napupunta sa karagatan. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Libo-libong volunteers ang tumugon sa panawagan na sabayang paglilinis sa waterways at karagatan sa buong mundo sa ginanap na International Coastal Cleanup na ipinagdiriwang tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre. Sa ginawang paglilinis, libo-libong sako ng mga basura ang nakolekta ng mga volunteer mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, gaya ng UNTV Ocean Girl Initiative o OCI, katong mga Members Church of God International Bible Readers at MCGI Cares. Sa datos ng OCI, as of 2:35 PM nitong September 18, nakakuha ang grupo ng nasa 1,189 sako ng basura, saan namumuna rito ang food wrappers na may 41,106 pieces. Sumunod ang phone pieces na may 8,138 piraso, bottle cups na may 6,512 pieces, 6,450 plastic pieces at 6,016 pieces ng grocery bags na umabot sa kabuuang bilang na 105,072 pieces ng basura. Ayon kay Senator Cynthia Villar, base anya sa ginawang pag-aaral, pangatlo ang Pilipinas sa biggest plastic producer in the ocean sa buong Asia, kung saan maituturing na sa shea economy ang ating bansa. Marami naman sa Asia na may 100 million population, but we are the biggest producer of plastic in the ocean in that category because we are sachet economy, di ba? Lahat tayo, yung mga sari-sari store, binibenta ang sachet, di ba? Di yun tinatapon ng mga tao sa drainage system, pupunta sa ilog, lalabas sa ocean. Kaya ang dami nating sachet in the ocean. Bunsod nito, ayon pa sa senadora, bumaba na rin ang nahuhuling isda sa dagat. Ang problema nito, pag kinain niya ng fish, patay ang fish. Kaya hindi ba ngayon, based on study, ang production ng fish in the ocean, yung wild catch, is natitira na lang 46% when dati 70%. Mas marami na tayong harvest from aquaculture than the wild catch in the ocean because of ocean pollution.
Isa naman sa nakikitang rason ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kung bakit marami pa rin ang nakukuhang basura sa dagat ay ang garbage collection, lalo na sa mga urban area gaya ng Metro Manila. Yung garbage collection, hindi lahat napapasok ng truck. Kasi una-una ang kikipot. So we came up with program na yung tricycle, yung tawag na pedicab. Na yun ang nangongolekta hanggang sa collection point. Yes, kasi ang default nun, tatapon nila sa water bodies. And when, lalo na typhoon season comes, babalik yun. Bukod naman sa mga isda, apektado rin ng ocean pollution ang mga coral. At ang mga corals po na natabunan na ng mga basura, ng mga net, mga tela, nagkakaroon na ng mga algae, hindi na sila makakuha ng sunlight. So unti-unti silang namamatay. At pag sila namatay, kusa silang nadudurog, so nababawasan yung tirahan ng ating mga isda. At para maiwasan na lumala ang polusyon sa karagatan, hinihimok ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DENR ang ating mga kababayan na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Katuwang din sa layuning ito ang International Coastal Cleanup Philippines kasama ang Philippine Coast Guard at PCG Auxiliary sa pagtuturo sa mga bata sa wastong pagtatapon ng mga basura. Sinisimulan natin magkaroon ng awareness sa mga kabataan, ang school children. Nagpapakita tayo ng mga videos na actual natin nakukuha dito sa karagatan ng Manila Bay sa probinsya ng Cavite. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, Lumahataw. Oras, alas 5:31 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Mahigit 200 pasyente ang napaglingkuran sa libreng surgical operations na pinangungunahan ng Philippine College of Surgeons na sa bayang isinagawa sa buong bansa. Layo ng naturang aktibidad na matugunan at mabawasan ang naging backlog ng surgeries sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita. Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, isa sa mga naapektuhan sa bansa ang pagbibigay ng surgical care sa mga pasyente sa ospital. Naging limitado kasi ang galaw at pakikipagsalamuha sa mga tao dahil sa mabilis na hawaan ng COVID-19. Ngayong nasa new normal ang pamumuhay sa mundo, isang programa ang binuo ng Philippine College of Surgeons o PCS, katuwang ang Philippine Society of Anesthesiologists at Operating Room Nurses Association of the Philippines upang sa maliit na paraan ay makatulong na mabawasan ang backlog ng surgery sa Pilipinas dahil sa nagdaang pandemya. Ito ang sabayang pagsasagawa ng libreng surgical procedures sa mga pasyente sa iba't ibang ospital sa bansa. Kasi nung pandemic, di ba, all the hospitals were closed. And they would only cater to those who were sick of COVID or really in extremis, di ba? Pero yung mga cancer patients or patients na mga elective cases, hindi na operahan. Kabilang sa mga ospital na nakibahagi sa inisyatibong ito ay ang Asian Hospital and Medical Center sa Alabang, Muntinlupa City. Kung nade-delay ang operasyon, so mas malaki ang chance na magkaroon ng komplikasyon. Now, of course, in any treatment, in any disease, the treatment should be early. Early intervention is needed. Isa sa mga procedure na isinagawa ay ang laparoscopic cholecystectomy upang tanggalin ang diseased gallbladder sa isang pasyente. Tinatayang nasa 2 hanggang 3 oras ang pagsasagawa ng operasyon. So, ang pinaka-role po ng nurse doon is for the purpose of the surgical safety checklist, kailangan ma-deliver ng maayos para magkaroon po tayo for the purpose of patient safety. So this is in collaboration in Park College of Surgeons and with the Ornap family, truly grateful for the opportunity to collaborate with esteemed surgeons. Ang naturang surgical mission na tinawag nilang PCS National Surgical Outreach Week, operasyon para sa sambayan ng Pilipino, ay unang isinagawa noong nakaraang taon, kung saan naabot sa mahigit 100 surgical operations ang naipagkaloob. At para sa taong ito, sabay itong isinagawa sa pagdiriwang ng PCS Foundation Week. Kasi as you all know, the Philippines is a third world country and there are a lot of Filipino people who need medical intervention and we are
very happy that we can serve in our own little way to serve the Filipino people. So, for our project today, the National Surgical Outreach Day, wala pong bayad yung lahat ng doktor. So, surgeon, anesthesiologist, all for the service of our Filipino indigent patients. Tumakbo ng 3 araw ang aktibidad mula September 6 hanggang September 8. Ayon kay Dr. Maria Concepcion Visagas, ang president ng PCS, naging posible ang inisyatibong ito sa tulong ng mga charity at foundation upang mabigyan ng libreng operasyon ang mga pasyenteng nangangailangan. We are not after a record, we are not after pabilisan, no. This is all about quality surgery for all, which is the motto by which our college stands for. And it's also our mission, quality surgery for all. So this is not a race, we just want to help. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita! Isinigawa ang pagtatanim ng halaman at kawayan bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Bamboo Day sa isang paaralan sa Bira, Catanduanes kahapon. Layo ng naturang aktibidad na magkaroon ng kamalayan ng mga kabataan at mamamayan sa kahalagahan ng bamboo sa kalikasan. Si Lea Tanyon humahataw. Hataw Balita! Ipinagdiwang ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, katuwang ang Department of Education o DepEd at local government unit ang World Bamboo Day sa Palta National High School, Bira, Catanduanes nitong Lunes, September 18. Katuwang ang mga senior high school na mag-aaral ng nasabing paaralan sa pagtatanim ng nasa 600 at 60 puno, ornamental at bamboo o kawayan sa naturang aktibidad. Ayon kay Imelda Baltasar, Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO Officer ng Catanduanes, may ilalarawan ang bamboo bilang isang resilient plant na pinakamabilis tumubo at hindi namamatay o nalalanta kahit natamaan ng masamang panahon. We are celebrating this because we have to disseminate information widely spread po ang kahalagahan po ng ating bamboo, ecologically and economically. Ecologically in the sense na alam naman po natin ito, ang ating bamboo ay can be described as a very resilient plant. So, ang most interesting fact po about bamboo ay ito po ang pinaka mabilis na tumubo. So, it is a regenerative resource. Kung makikita po natin, this is being grown po in clumps. So, kung ito man ay tamaan ng masamang panahon, it just grows continuously. Malaking tulong din sa kabuhayan ang bamboo o kawayan dahil pwede itong pamalit na kahoy bilang gamit sa construction, sa paggawa ng tulay, bakod at maaari rin itong pakinabangan bilang isang pagkain. Nagagamit din ang kawayan bilang fabrics paggawa ng damit. Hinikayat ng DENR Catanduanes ang mga opisyal ng local government units na magkaroon ng pulisiya at ordinansa upang tuloy-tuloy na mapangalagaan at ma-develop ang kapaligiran at natural resources. Sa atin pong mga partner ngayon ng Department of Education and Culture at sa ating mga pamilya, sana po ang magkaroon ho tayo ng value formation within our children, within our home, with regards po to environmental conservation and sustainable management. Nagpasalamat naman ang DepEd Catanduanes sa pagkakapili sa kanila bilang partner sa isinasagawang tree planting activity. We do hope that the partnership that DENR started with DepEd will flourish, will be sustained, and on my part, we shall continue supporting the program and at the same time encourage our students to plant bamboos. Request kami ng seedlings for us to start the program. First, sa Division of Catanduanes na and siguro pwede mo na ipayakop sa mga eskwelahan and eventually sa komunidad. So, happy celebration of World Bamboo Day today. And yes, we support DENR for this initiative. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Mula dito sa Catanduanes, Lea Tañon, humahataw! Alamin natin ang magiging panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin umiiral ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa bahagi ng Mindanao kung saan ngayong araw magdudulot pa rin ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, ngayong araw ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot ng ITCZ at ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan pa na sama ng panahon na maaaring makaapektos dito sa ating bansa. Ngunit sa mga susunod na araw ay hindi natin inaalis yung posibilidad na may isang low pressure area na mabuo sa loob ng ating area of responsibility. Kaya continuous monitoring tayo at patuloy na mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, dito sa buong bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Dahil nga po hindi pa gaano ngayong nakakaapekto muli ang habagat or yung southwest monsoon sa ating bansa, ay na-expect natin na magiging mababa yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Ngunit meron pa rin po tayong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan. Ito yung mga panandalian at mga biglaang pag-ulan lalong-lalo na sa hapon at gabi, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. And ang ating mga regional offices ay nagpapalabas din po ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. Kaya kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilibutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang bahagi ng Zamboanga Peninsula maging ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ngayong araw ay makakaranas pa rin ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng ITCZ. Samantala, ang buong bahagi naman ng Visayas maging ang nalalabing bahagi pa ng Mindanao, ngayong araw ay meron lamang tayong mga tsansa pa din ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot ng ITCZ at ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, ito pong mga pag-ulan nito, posible pa rin maging malalakas ng mga pag-ulan na maaari magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang makakapalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:56 ng hapon. At napanood po natin ang ulat mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Naghain na ang Land Transportation Office Region 5 ng show cause order sa driver ng SUV na naging dahilan ng karambola ng mga sasakyan sa Naga City. Sinispindi na rin ng ahensya ang lisensya nito. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita. Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO Region 5 laban sa driver ng SUV na nagdulot ng karambola ng tinatayang 17 sasakyan sa Naga City. Napag-alaman ng LTO 5 na hindi nakapangalan sa naturang driver ng nakabangga ang SUV na ginamit niya sa insidente.
Ayon kay LTO Regional Director Francisco Ranches Jr., kailangan maimbestigahan kung bakit nagmamaneho siya ng sasakyan na hindi sa kanya. Sinuspindi na rin ng LTO ang lisensya at rehistro ng naturang SUV driver. Matatandaang noong September 15, binangga ng isang Montero Sports ang mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada sa Naga City. Tinangka pa itong pigilan ng mga pulis, ngunit pinaandar pa ng driver ang sasakyan at tinakasan ng mga otoridad. Hanggang sa makabangga ulit ng isang tricycle at muling sinagasaan ang mga nakaparadang sasakyan sa lugar. Ang driver ng SUV na isang 27 anyos na negosyante ay nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple damage to property at physical injury. Umabot sa tinatayang 17 sasakyan ang napinsala sa naturang insidente, samantala 2 naman ang sugatan. Ayon sa PNP, pinaniniwalaan lang nakainom ang sospek dahil amoy alak ito ng kanilang mahuli. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita! Ipinasasara ng Department of Environment and Natural Resources sa Region 2 ang nasa 24 na beach resort sa bayan ng Santa Ana, Cagayan dahil sa kawalan umano ng permit at illegal occupancy. Si Kyle Balad, humahataw! Hataw Balita! Swimming no more. Ito ang sitwasyon ngayon ng nasa 24 na beach resort sa Santa Ana sa probinsya ng Cagayan matapos maglabas ang Department of Environment and Natural Resources Region 2 ng notice to vacate and self-demolish. Alinsunod ito sa isinagawang evaluation ng DENR kung saan kawalan ng permiso upang mag-operate, illegal occupancy at pagpapatayo sa forest land at coastal area ang nakitang paglabag ng mga may-ari ng mga establishmento sa lugar. Base sa Section 78 ng Presidential Decree No. 705 o ng Revised Forestry Code of the Philippines, ipinagbabawal ang pagtira sa forest land ng walang authority of a license agreement, lease or permit. Parehong paglabag din ang kinakaharap ng isang resort sa Sitio Dalupang, Barangay San Vicente, kabilang ang notice of breach dahil sa bigong pagtupad sa terms and conditions ng Forest Land Use and Agreement for Tourism na ibinigay sa may-ari ng resort. Kabilang sa panganib na dala na nakita ng mga nag-assess sa lugar ay ang landslide, tsunami at pagkakaroon ng sinkhole. Samantala, binigyan lamang ng ahensya ang mga may-ari ng establishmento ng 10 hanggang 15 araw para sumunod sa ibinabang abiso. Magsasagawa rin ang ahensya ng parehong pagsusuri sa iba pang mga gusali na nakatayo sa mga coastal area. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kyle Balad, humahataw! Hataw Balita! Inilabas na ng Philippine National Police ang litrato ng mga gunman sa pagpatay kay Attorney Sanyata Liwa Gonzales Alzate sa Abra noong Huwebes. Ayon kay PNP PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa pamamagitan nito umaasa ang Philippine National Police na mayroong magbibigay sa kanila ng impormasyon sa pagkakakilanlan at kung saan matatagpuan ang mga suspect. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo. Kita po yung mga mukha nitong mga suspects na ito, lalong-lalo na yung isang naunang lumapit kay Attorney Alzate. Naglakad lamang po ito palapit doon sa kotse po ng ating biktima at pinagbago nga po ito pagbabarilin at pagkatapos nga po niya itong pagbabarilin ay bumalik pa itong suspect sakay ng isang motor at yung kasamahan niya. Sa ngayon, aminado ang PNP na blanco pa ang mga pulis sa motibo ng pamamaril kay Attorney Alzate. Sa ngayon ma'am, wala pa po tayong na-establish na motibo. Nakausap na rin po ng Abra Police Provincial Office yung mga kaanak ni Attorney Alzate na according to them ay bago nangyari itong insidente na ito ay wala naman pong natatanggap na anumang banta sa kanyang buhay si Attorney Alzate. Hataw Balita! Nakatanggap ng cash incentives ang mahigit 70 nonagenarian sa bayan ng San Andres, Catanduanes mula sa lokal na pamahalaan. Si Ryan Salatandol, humahataw!
Hataw Balita. Namahagi ng cash incentives ang lokal na pamahalaan ng San Andres sa lalawigan ng Catanduanes bilang ayuda sa mga nonagenarians o ang mga kababayan nating senior citizen na edad 90 hanggang 99 anyos. Layo ng programang ito na matulungan ang mga naturang seniors sa kanilang mga kabuhayan, maintenance na gamot, gatas, diaper at iba pa nilang pangangailangan. Tinatayang nasa 74 na nonagenarians ang nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. 70 rito ay mula edad 90 hanggang 94 at 24 naman ang edad 95 hanggang 99. Nagpapasalamat naman ang mga nabanggit na sektor sa iba't ibang barangay sa bayan ng San Andres, Catanduanes sa pag-alaala sa kanila ng pamahalaan na matugunan ang pangangailangan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandul, humahataw! Hataw Balita. Tinalo ng Senate Lady Defenders ang PNP Lady Patrollers sa kauna-unahang 5-set match sa pagpapatuloy ng UNTB Volleyball League sa Marikina Sports Center sa Marikina City nitong linggo, September 17. Kinuha ng Senate ang unang dalawang sets, 25-19, 25-18. Ngunit bumawi ng dalawang sets ang PNP para maitabla ang laro, 13-25, 22-25. Pagdating ng 5th set ay tinambakan na ng Lady Defenders ang Lady Patrollers para maiuwi ang panalo 15-4. Nananatili namang unbeaten ang AFP Lady Gunners na may 7-0 win-loss record matapos pataubin sa 3 straight set ang Judiciary Justice Servers. Samantala, mailap pa rin ang panalo para sa DFA Emissaries matapos talunin ng Ombudsman Grab Busters via 3 sets. Nasa ilalim pa rin ang team standings ang DFA habang naungusan na ng team ni Coach Roger Gorayev ang PNP. Hataw Balita. Ayan, at para naman sa ating shout out sa mga nanonood sa atin sa Facebook, sila Hener Aliparo, Teresita Acquitan, Rachel Bernardo, Rodrigo Inocencio, at sa YouTube naman sila Belinda Trinanes, Crisanto Maglente. Ayan, at si Michael Salazar ng Cavite. Laging nanonood sa atin sa viewing. Ayan, at muli, happy Sabbath anniversary kay Brad Nap Arroyo at Brad Felix Panganiban, ganun din kay Sis Ethel Basbas. At salamat po sa lahat ng mga tumutok po sa atin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 7 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Mapapanood niyo po yan sa MCGI official social media account. At patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Deuteronomio Kapitulo 12, talatang 32. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan.
At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-19 sa buwan ng Setyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.